Okay, but initially sir, ano po ang response ng Malacanang nung nagpasabi kayo na gusto nyo makausap ang Pangulo at ihain sa kanya yung mga ebidensya na meron kayo? Saan ka makakahanap? Ha? Kahit tanungin mo sa ibang ahensya, mga kababayan. Oh, may nadiskubre kang anomalya. Tapos, ang ginawa mo, ano? Gumawa ka ng website para magsumbong yung tao? Ang layo-layo naman. Okay, mga naman araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa ating YouTube Tabunin PH channel, mga kababayan. And nandito na po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Ito mga kababayan, pag-usapan natin. Mayor Magalong or Mayor Benji Magalong, mga kababayan. Dismiyado na nga ba kay PBBM? At ito ang pangalawang katanungan natin. Pinapatakbo nga ba ni PBBM lahat ng or yung mga malalaking involved dito sa mga flood control projects at projects ng DPWH, mga kababayan? Ito yung mga katanungan na sasagutin natin mamaya, mga kababayan. Stay tuned kayo hanggang sa huli kasi ito, analyze natin dito yung interview ni Mayor Magalong sa mga nangyayari or sa aksyon ng presidente dito sa pagpapanagot ng mga involved dito sa mga kapalpakan ng DPWH, mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga kongresistang involved dito. Okay? So ito, balikan muna natin. Bago natin putahan yung interview ni Mayor Magalong, isa-hisahin muna natin itong mga ginawa ni Mayor Magalong, mga kababayan, ha? Okay? So, of course, sa ilang videos na natin, inuulit ko ito, na last year pa ito, si VP Sara, nagpahayag na, binulgar na ito, itong mga kalakaran dyan sa Congress, na yun nga, na sampulan yung DepEd, na nag-insert sila ng proyekto, at nung nirelease ng budget, kinuha, or ni-request, pero hindi binigay ni VP Sara. Then, noong January, si PRRD naman, na binulgar yung issue dyan sa BICAM. Then, pagkatapos niyan, kasi nga, nagkaroon na discover na yung yung DPWH, mas malaki pa yung budget compared doon sa education, na naging unconstitutional. Ika nga, tawag nila. Di ba? So, yun na, kasunod nun, Mayor Magalong, unang-una, binulgar niya yung issue sa rocknetting, yung pricing doon, at saka sa Cat's Eye. Tapos sinasabi niya na mayroon siyang nalalaman, mayroon siyang ebidensya, may nakalap siyang mga dokumento at mga interview sa mga kontratista kung magkano talaga ang totoong presyo niya. Di ba? Anong aksyon ng Malacanang? Wala. Wala. Mayor Magalong na ngayon, mga kababayan, ha? Hindi yan kalaban. Naintindihan natin kung wala silang action doon kay VP Sara at wala silang action doon kay PRRD. Meron palang action. Anong action nila? Unang-una, pina-impeach si VP Sara nung nagsalita. Nung nagsalita si PRRD, anong action nila? Pinadala sa dahig. Naintindihan natin kasi kalaban. Kasi kalaban, naintindihan natin. Ngayon, may action si Mayor Magalong, hindi ito kalaban. Di ba? Yun nga, sabi niya, may nalalaman ako dito sa rocknetting, sa Cat's Eye, overpricing, may mga kontratistang nagsalita, may na-interview sila. Anong sagot ni PBBM? Wala. Anong action? Wala. Di ba? Pangalawa, ngayon, nagsona si PBBM, kunwari, hahabulin niya. Imagine niyo, after 3 years lang siya nakarealize niya. Kunwari, hahabulin niya yung mga taong kumikita. Lalo na yung mga kongresistang nag-i-insert ng budget or projects, lalong-lalo na sa DPWH. Then, anong sabi ni Mayor Magalong? Nagpahayag siya. Meron uli siyang ebidensya. Anong sagot ni PBBM? Of course, wala. Ngayon, mga kababayan, ano sa tingin nyo?
Interesado kaya si PBBM dito? Or sincere kaya si PBBM sa pagpapanagot or sa paghabol ng mga mambabatas or mga kongresistang nakinabang dito sa mga flood control projects at iba pang projects ng DPWH? At hindi pa yan natatapos. Ito pa. Nag-volunteer pa si Mayor Magalong na siya ang mag-lead. Diba? Ilang weeks na niyang sinasabi, handa siyang mag-lead sa investigation or sa investigating team. Para talaga madiscovery na niya ito or para ma-address na ito. Anong sagot ng Malacanang or ng presidente? Of course, wala rin. Wala rin sagot, diba? Pinapakita lang ni PBBM na pupunta siya sa mga lugar, sa mga sites. Of course, alam natin, naintindihan natin yan para tumaas yung trust rating niya. Yan naman talaga. Kahit wala kang magagawa dyan, kahit alam mong imbestigahan yan, kahit alam mong na dapat imbestigahan yan, gusto ba pa rin pumunta sa site para may videos. Di ba? Kunwari, di ba? Okay? So, yun na nga. May interview na rin nag-interview din si Mayor Magalong. Anong sabi niya? Madali lang yan. Kung sabi pa nga niya kay PBBM, kung gusto mo talagang manalo dyan, sa laban na yan, sa pagpapanagot ng mga kongresista, dyan sa mga in-insert nilang proyekto, madali lang yan. Mag-umpisa ka na kausapin yung mga contractors. Anong sagot ni PBBM? Wala. Diba? Ayan ha, nasabi na siya. Nagbigay ng hint si Mayor Magalong kung saan mag-umpisa. Nagbigay pa siya ng idea na dapat third party yung mag-iimbestiga dapat. Diba? Anong sagot? Wala. Wala rin mga kababayan. Nung last week, sumagot ang Malacanang through Claire Castro. Anong sagot ni Claire Castro? Nang una, nagpahayag si Mayor Magalong na meron siyang ebidensya. Matagal na, di ba? Anong sagot ni Claire Castro? Sinabi niya si Mayor Magalong, dapat meron kang ebidensya. Sabi na nga ni Mayor Magalong, meron siyang ebidensya. Sabi pa ni Claire Castro, dapat meron kang ebidensya. Ewan ko lang kung nakaintindi si Claire Castro ng Tagalog, mga kababayan, kasi sinabi ni Mayor Magalong, meron siyang ebidensya. Ngayon, hahanapan pa siya ng ebidensya. Lumalabas pa na mukhang kasalanan pa ngayon ni Mayor Magalong or lumalabas na mukhang nagiging kalaban ngayon si Mayor Magalong sa Malacanang. Sabi na nga ni Mayor Magalong na, hindi ako kalaban. Hindi ako kaaway dito. Diba? Last week sumagot din si Claire Castro. Sabi ni Claire Castro, hindi na kailangan ni Mayor Magalong. Hindi na kailangan ni Mayor Magalong na mag-lead ng investigation kasi meron ng ahensyang inutusan si PBBM. Di ba? Hindi nakinig. Well, of course, probably merong mga advisors ito. Hindi naman sinasabi natin, mga kababayan, na tama si Mayor Magalong. Pero common sense magsasabi sa atin, mga kababayan, na tama si Mayor Magalong in a sense na iniiwasan natin na magapang yung ahensyang nag-iimbestiga. Kasi kung ang mag-iimbestiga ay ahensya pa rin ng gobyerno, mga kababayan, of course, kilala ng mga malalaking taong involved dyan, lalong-lalo na mga kongresista. Okay, kung kilala nila, mas madaling gapangin yan. Kung magagapang yan, magiging filtered yung outcome ng investigasyon. Kaya nga dapat third party kasi dapat hindi ma-impluwensyahan. Yan yung purpose dyan. Hindi ma-impluwensyahan. Kung hindi nila kilala kung sino yung mag-iimbestiga, mas maganda yung kalalabasan ng investigasyon. Magiging authentic yung investigation, mga kababayan.
Kaya nga dapat, no, yan nga yung purpose ng confidential at intelligence funds, di ba? Para kung gusto mo talagang authentic na informasyon, edi lalapit ka dun sa mga taong hindi kilala ng mga taong iniimbestigahan. Yan yung purpose yan. Okay? So, dito natin matatanong mga kababayan, totoo nga kaya sincere dito si PBBM? Ngayon mga kababayan, ngayon lang ding linggo na ito. I think Friday ito ha, kung di ako nagkakamali, or Thursday, or Friday, or Saturday. Kasi sabihin natin Saturday, kahapon. Kaya sabihin natin, nagpahayag si Mayor Magalong. Si Mayor Magalong na ang gumawa ng paraan para maibigay niyang kanyang ebidensya or kanyang nalalaman dito kay PBBM. Di ba? Ano ngayon ang sagot ni PBBM? Eto mga kababayan, pakinggan natin. Dito, may interview dito si Mayor Magalong ng Bilyonaryo News Channel. Pakinggan natin. Maiksi lang ito mga kababayan. Tapos, again, analyze natin. Analyze natin dito. Ito, pakinggan natin. Ilan po ba itong mga nasa listahan nyo na sinasabing palpak na flood control projects? Well, pinoconsolidate pa namin lahat. By the way, mga kababayan, kung umabot kayo sa part na video na natin dito, paki-like po and share ng videos natin, and then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, ito, play. Continue natin. In due time, sasabihin namin. Mabuti pa siguro, i-release namin after, no? Pag na-consolidate na namin lahat. Kasi maraming nagsasabit sa akin, eh. You mean, ilalabas nyo po kagaya ng ginawa ng Pangulo? Publiko ay makikita? Pinakamaganda siguro, si Pangulo na maglalabas. Papadala na lang namin sa kanya. O isasabit namin sa kanya. Okay, pero kailan po ninyo ipapadala sa Pangulo ang mga listahan na ito? Conforme kung subject to his availability. Although nagpasabi na ako, oo. Okay, pero nagsabi na po ba sila na ready silang tanggapin kayo kung kailan? Wala pa. Nahinintay ko nga kung ano ang kwan. Hopefully, siguro in the next, hopefully next week. Baka next. Pause muna natin dyan mga kababayan bago ko makalimutan ha. Anong sagot dito? Yan ha. Si Mayor Magalong na ang gumawa ng paraan. Pero anong sagot ng Malacanang? Wala pa. Ito mga kababayan, una-una nakikita ko dito. Tinitest dito ni Mayor Magalong yung sincerity ni PBBM sa pagpuksa niya dito sa mga nangyayaring anomalya dito sa DPWH at dyan sa budget or sa annual budget. Tinitest niya dito kasi ilang linggo, ilang buwan nang nagsasabi si Mayor Magalong gusto niya tumulong pero ebidensya pero walang action si PBBM. Ito, tinitest niya dito. Siya na ang lumapit. Siya nang nag-approach, di ba? Siya na nag-approach dito na, ayan. Yan, nakikita ko dito, tinitest nga niya kung ano yung magiging tugon. At ito, pangalawa, nakikita ko. Tinitest din niya dito si PBBM mga kababayan sa pamamagitan ng sinabi niya na, ang Pangulo na ang maglabas ng mga pangalan. Bakit? Kasi kung si Mayor Magalong mga kababayan maglalabas, no choice si PBBM kundi maghanap ng paraan para papanagutin yung mga pangalang sasabihin ni Mayor Magalong, which is okay nga naman. Pero tinitest niya dito ni Mayor Magalong si PBBM kung talagang sincere siya at kung wala siyang pagtatakpan. Kaya gusto ni Mayor Magalong na si PBBM yung maglabas ng pangalan. Tapos i-check niya kung lahat ba ng binigay ni Mayor Magalong na mga pangalan or yung lahat ba ng mga pangalang ibibigay niya ay talagang ilalabas ni PBBM. Kasi kung hindi mga kababayan or kung mayroon siyang mga pangalang itatago at hindi sasang-ayon doon sa lista ni Mayor Magalong, most likely malalaman ni Mayor Magalong mga kababayan kung talagang sincere ba si PBBM at kung talagang wala siyang pinoprotektahan dito. Kasi kung may isa lang yung pangalan na mawawala sa lista ni Mayor Magalong, then most likely malalaman ni Mayor Magalong, itong tao na ito, itong presidente na ito, may pinoprotektahan ito. Mas mabuti kung madagdagan, di ba? Pero yun nga, kung mawawala.
Kaya sinasabi niya dito na mas mabuti na si Presidente magsabi. Okay din ito. Okay din itong idea ni Mayor Magalong. Kasi prop ito mga kababayan, di ba? Ito, patuloy natin. next week. Okay. But Mayor, may we know kung ano po itong mga... Kasi kan naman si very enthusiastic naman si Presidente na makatanggap ng mga impormasyon. Ito mga kababayan sarcastic din ito si Mayor Magalong. Honestly mga kababayan, ayan yung nakikita ko. Of course, sa tono niya, mukhang normal lang. Pero nakikita ko, may lihim na mensahe. Medyo may sarcasm na mensahe mga kababayan. Bakit? Ginamit pa talaga niyang enthusiastic makakuha ng impormasyon. Kasi nga, mga kababayan, nakikita natin na mukhang hindi talaga interesado si PBBM makuha yung impormasyon at ebidensyang nalalaman ni Mayor Magalong. Kasi nga, ilang buwan na walang aksyon si PBBM. At ngayon, si Mayor Magalong na ang gumawa ng aksyon, pero, yun nga, sabi niya, walang tugon, walang sagot. Kaya sinabi yung statement niya na enthusiastic makakuha ng impormasyon, nakikita ko mga sarcasm yun. Comment yung mga kababayan kung anong nakikita niyo dyan. Kasi yun, ako personally, yan yung nakikita ko Di lang halata sa tono ni Mayor Magalong, pero of course, di ba? Ito, patuloy natin. Okay, but initially sir, ano po ang response sa Malacanang nung nagpasabi kayo na gusto niyo makausap ang Pangulo at ihain sa kanya yung mga ebidensya na meron kayo? Wala pa, naghihintay pa ako ng feedback. Okay. Naghihintay pa ako. Sir, may we know kung ano-ano itong mga klaseng ebidensya na hawak ninyo? Are these documentary evidence directly linking some lawmakers sa kickback sa mga proyekto? Yes, mostly mga anomalies pa. Tapos makikita mo na lang doon siguro kung sino yung mga potential na mga lawmakers na makikinabang doon. No? Opo. Pause muna natin yan. Stop na muna natin dyan mga kababayan. Ayan klarong-klaro mga kababayan. Confident dito si Mayor Magalong mga kababayan na talaga itong hawak niya mga ebidensya. Maglilink talaga ito sa mga malalaking tao, mga kongresistang nakinabang dyan sa flood control projects at sa ibang projects ng DPWH. Unfortunately, mukhang ito nga, ako nakikita ko dismayado dito si Mayor Magalong. Yun nga, ito, first nga question natin mga kababayan na dismayado nga ba dito si Mayor Magalong kay PBBM? Ako nakikita ko, dismayado talaga. Kasi siya na nag-approach, yet until now walang tugon. Kahit sabihin natin mga kababayan na, in a way, 24 hours pa lang ang lumipas na hindi nasagot si Mayor Magalong. Kahit na, di ba? Kasi kung talagang totoong enthusiastic si PBBM na makuha yung impormasyon, hindi, last week pa, or kahit last week, or 2 weeks ago, kasi ang tagal nang nagsabing Mayor Magalong na gusto na mayroon siyang ebidensya. Yet until now, walang aksyon. Ngayon, si Mayor Magalong nang may gumawa ng paraan. Yet kahit sabihin natin 24 hours pa ang lumipas na hindi sinagot si Mayor Magalong kahit na. Ang haba na ng 24 hours. Di ba? Ang nakikita ko dito mga kababayan, binibigyan ni PBBM ng oras na either tumakbo itong mga taong involved na ito or doktorin yung mga dokumentong magpapatunay na sila'y involved dito. Kaya unfortunately, yan yung nakikita ko mga kababayan Kasi imagine niyo walang tugon Mayor Magalong na. Saan ka makakahanap ng taong nangangailangan ng tulong, tapos may ibang taong nagsasabi, tutulungan kita. Bibigyan kita ng impormasyon. Yet ang aksyon mo ay paiwas doon sa taong gustong tumulong. Di ba? Nagiging illogical ito mga kababayan. PBBM, gusto mong papanagutin yung tunay na nagkasala dyan, tapos may tao dito na nagsasabi, may impormasyon ako. Handa akong tumulong. Hindi mo sinasagot. Ay, sorry. Hindi niya sinasagot. Tapos ito pa, saan ka makakahanap? Kahit tanungin mo sa ibang ahensya mga kababayan. May nadiskubre kang anomalya. Tapos, ang ginawa mo,
ano, gumawa ka ng website para magsumbong yung tao? Ang layo-layo naman, mga kababayan. Nagmumukhang tanga tayo dito. Di ba? Kasi kung may anomalya, immediately, ang gagawin mo, investigasyon, di ba? O doon nga lang sa Senado, nag-aamoy nga lang vape, di ba? Sabi nila vape yung ginamit sa CR. Di ba? Nag-smoke ng vape sa CR. Kasi of course, yung vape mga kababayan, iba't ibang amoy naman talaga yan. May iba't ibang flavor eh. Correct me if I'm wrong kung mali ako ha. Oh. Anong ginawa? Hindi nag-imbestiga. Hindi naman gumawa ng website yung Senate para magsumbong yung mga empleyado, di ba? Pero yung presidente natin gustong resolbahin yung corruption issue dito sa DPWH at sa pag-insert ng budget. Instead na investigasyon, gumawa ng website para magsumbong yung taong bayan. Di ba ang layo? Tapos nakalagay doon sa website, pagkatapos ng sumbong nyo, imbestigahan namin. Di ba? Nako mga kababayan, pinaikot-ikot tayo dito. Anyway, i-comment nyo dyan kung anong masasabi nyo dito mga kababayan. Yun nga, pangalawang tanong natin, pinapatakbo nga ba dito ni PBBM? Itong mga involved na ito, ako, honestly mga kababayan, nakikita ko dito talaga, pinapatakbo niya ito. Binibigyan niya ito ng oras para either tumakbo or makahanap ng mga peking ebidensya or baguhin yung mga posibleng ebidensya dito. Okay? So comment nyo dyan mga kababayan kung masasabi nyo dito. Paki-like po and share ng videos natin and then paki-subscribe din po sa atin. Okay? So maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.